Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong ka-VBS. Ako si Miss V ng Voice and Vision Stories. At muli, maraming salamat sa inyong pagiging matapat at sa inyong mga mensahe. Ang ating pag-uusapan ay ang mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mga dahilan, ang mga numero at higit sa lahat, ang mga benepisyo na nadudulot nito sa atin ngayon at sa hinaharap. Mula nang umupo si Pangulong Marcos Jr. noong June 30, 2022, nasa 36 na biyahe na ang kanyang nagawa sa 22 na bansa sa buong mundo. Ang mga biyaheng ito ay bahagi ng ating foreign policy, ang estratehiya ng ating bansa para makipag-ugnayan sa buong mundo. Ang Pangulo ang ating chief diplomat, ang mukha natin sa global stage. Sa bawat pagtapak niya sa ibang lupa, dala niya ang pangarap ng higit sa 110 milyong Pilipino, ang ating diskarte, tibay ng loob at malasakit. Ang bawat biyahe ay may malinaw na layunin, ang palakasin ang ugnayang diplomatiko, ang magbukas ng pinto para sa kalakalan at pamumuhunan at ang protektahan ang ating mga interes, lalo na sa mga issue tulad ng territorial disputes at ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng mga biyaheng ito ay ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Sila ang mga modernong bayani na nagpapakita sa mundo ng ating kahusayan at dedikasyon. Sa bawat bansang binibisita ng Pangulo, tinitiyak niya na mayroong pulong o pag-uusap para sa ating mga OFW. Ang layunin ay tiyakin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Narito ang ilang konkretong resulta ng mga biyaheng ito para sa ating mga OFWs. Bilateral Labor Agreements o BLAs. Nakipagsundo ang Pilipinas sa mga bansa tulad ng Qatar, UAE at Croatia para mas maprotektahan ang ating mga manggagawa. Nagbukas din ang mga bagong opportunities ang mga kasunduan sa Germany, Denmark at Finland para sa ating mga healthcare professionals at skilled workers. Aksyon sa mga seryosong kaso. Noong ika-4 na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo noong July 2025, ipinagmalaki niya ang pag-grant ng clemency sa mahigit 600 na overseas Filipinos sa tulong ng diplomasya sa mga bansang tulad ng Sultanate of Oman, United Arab Emirates at State of Qatar. New Migrant Workers Offices. Bilang pagpapalakas ng proteksyon, nagplano ang Department of Migrant Workers o DMW na magbukas ng mga bagong opisina sa mga bansa tulad ng Nigeria, Vietnam, Cambodia at Turkey upang maging mas mabilis ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ang daloy ng ekonomiya, GDP at mga naging pledges. At ngayon, dumako tayo sa mga numero na nagpapakita kung ano ang epekto ng mga biyahe sa ating ekonomiya. Unahin natin ang pinakamahalagang sukatan, ang Gross Domestic Product o GDP. Ang GDP ay parang grade card ng ating ekonomiya at kapag ito ay tumataas, ibig sabihin mas marami tayong trabaho, mas maganda ang serbisyo at mas gumiginhawa ang buhay ng bawat pamilya. Mula nang umupo ang Pangulo, patuloy na lumalago ang ating ekonomiya. Noong 2022, nagtapos ang taon na may 7.6% GDP growth rate. Noong 2024 naman, nagtala tayo ng 5.6% growth rate sa kabuuan ng taon. At second quarter of 2025, ang pinakahuling datos ay nagpapakita ng 5.5% growth rate na nagpapatunay na tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ekonomiya sa kabila ng mga global challenges. At ano ang koneksyon nito sa mga biyahe? Ang mga biyaheng ito ay nagresulta sa malawakang pagpasok ng mga investment pledges o pangako ng puhunan. Sa kaubuuan, umabot na sa higit 70 billion US dollars ang naipangako sa atin mula sa iba't ibang bansa. At hindi lang ito pangako mga ka-VBS, ang DTI mismo ang nagulat na humigit kumulang 14.2 billion US dollars na sa mga pledges ay natupad at nasa iba't ibang yugto ng implementasyon. Ilan sa mga pinakamalaking investment pledges na nakuha ay mula sa United States. Noong July 2025, nakakuha tayo ng mahigit 21 billion US dollars sa isang biyahe lamang. Ito ay para sa mga sektor tulad ng semiconductors, renewable energy at digital infrastructure.
China. Sa state visit noong January 2023, nakakuha tayo ng 24.2 billion US dollars na pledges. At sa Japan, sa mga biyahe niya, nakakuha tayo ng kabuuang 13 billion US dollars na pledges kung saan ang pinakamaraming natupad na proyekto ay nanggaling sa kanila. Ang mga numerong ito ay hindi lamang nasa papel. Ang mga ito ay nagiging mga pabrika, mga bagong trabaho, at mga bagong opportunities na nagpapatakbo sa ating ekonomiya at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Mga benepisyo, ngayon at bukas. At ito na ang napakahalagang bahagi ng inyong hinahanap mga ka-VBS. Ano ang mga benepisyo ng mga biyaheng ito ngayon at pagkatapos ng termino ng Pangulo? Benepisyo ngayon, job creations. Ang mga natupad na pledges lalo na sa manufacturing at IT BPM ay lumilikha ng mga bagong trabaho para sa ating mga kababayan. Ang Presidential Communications Office ay nagsabing mahigit 200,000 na trabaho ang naidulot ng mga biyahe. Strengthen diplomatic ties. Nagkaroon ng mas matibay na ugnayan sa ating mga tradisyonal na kaalyado at nagbukas ng mga bagong partnerships. Ito ay nagbibigay sa Pilipinas ng mas matatag na posisyon sa international community. Infrastructure development. Ang mga investment pledges at foreign assistance programs tulad ng sa Luzon Economic Corridor ay direktang nagpapabuti sa ating infrastruktura. Benepisyo pagkatapos ng kanyang termino. Long-term economic growth. Ang mga investment na nakukuha ngayon ay magiging pundasyon para sa sustainable economic growth na aabot para sa mga susunod na administrasyon. Ang mga bagong industriya at pinabuting infrastruktura ay magpapalakas sa ating ekonomiya. Stable international position. Ang mga diplomatikong relasyon at partnerships na nabuo ay mananatili at magbibigay sa Pilipinas ng mas matatag na posisyon sa mundo na magreresulta sa mas maayos na kalakalan at seguridad. Improved business environment. Ang mga reforma at streamline ng proseso para sa mga foreign investors ay magbubunga ng isang mas maaliwalas na business environment na makikinabang sa lahat, lokal man o dayuhan. Ang mga benepisyong ito ay nagpapatunay na ang mga desisyon at aksyon ngayon ay hindi lamang para sa pangkasalukuyan, kundi para na rin sa kinabukasan ng ating mga anak at apo. Mga ka-VBS, sana ay mas naliwanagan tayo ngayon. Ang mga biyahe ng Pangulo ay hindi lamang simpleng pag-alis ng bansa. Ito ay mga strategic na hakbang na may malinaw na layunin, ang protektahan ng ating mga OFWs, ang magpalago ng ating ekonomiya at ang itayo ang isang Pilipinas na mas matatag at mas maunlad. Maraming salamat sa inyong pananatili at sa inyong tiwala. Ang lahat ng ating pinagkunan ng datos at mga links para sa mga opisyal na ulat ay makikita ninyo sa description box sa ibaba. Ako po si Miss B mula dito sa Voice and Vision Stories. Hanggang sa muli nating pagkikita mga ka-VBS, manatiling positibo at mahalin natin ang ating bayan. Paalam!